Balikan po natin ang sitwasyon sa Zamboanga City at sa puntong ito makakausap natin si DILG Secretary Mar Rojas. Secretary Rojas, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi sa iyo, Jessica. Mayong gabi, kanyo tanan. Okay, day 5 na po nitong problema sa Zamboanga. Marami na nagtatanong, kailan ho ba matatapos ito? Are we anywhere near a solution to this problem, Mr. Secretary? Well, patuloy ang pakikigawa natin ng kahit anong solusyon para sa payapang paraan ay malutas ito. Madami namang solusyon at iba ay mas mabilis kaysa sa iba. Subalit yung mga mas mabilis ay necessarily may katapat na karahasan, no? Or violence na nakasama yan. At iniiwasan naman po yan. Ang Pangulo nga mismo ay minarapat at lumipad dito kanina at para ma-assess ang situation. Ang situation kasi po dito, Jessica, ay halos nasa 20 plus thousand ang mga kababayan natin sa mga barangays kung saan naandun ang mga mananakop, itong mga rogue MNLF or Miswari faction na MNLF. Naandun lang ang mga residente at bagamat sinisikap natin na ilikas sila, ma-evacuate sila, ay ayaw, no? At matitigas ang ulo. At yan ang dahilan kung bakit hindi naman pwede basta-basta na magkaroon ng police or military solution. Ganun pa man ay ang police naman at ang military ay naandon, unang-una gumawa ng hard barrier para hindi na ito kumalat sa ibang bahagi ng Zamboanga City. Pangalawa, kino-contain ang problema dito sa 4 o 5 barangay na Santa Barbara at Talon-Talon, sa Mariki, at Santa Catalina at sa iba pa. Sunod na hakbang ay yung yung tinatawag na pagko-constrict. No? Ngayon na na-contain, pagko-constrict naman, no? Unti-unti papaliitin yung espasyo na kinalalagyan nila. Okay. So yan ang situation ngayon. Kanina nagkaroon ng sunog, in fact 4 na sunog na sinimulan nitong mga mananakop na ito. Nung rumesponde ang ating mga Bureau of Fire ay ini-sniper nila kaya hindi nakapasok ang ating Bureau of Fire. Nagpaputok din sila ng RPG, ito yung rocket propelled grenade at saka ng mortar rounds, no? Pati yung mga Red Cross ay nasugatan, yung isang human rights na observer nasugatan, 2 pulis, 2 army at ilang mga civilians nasugatan nung nagpalipad sila or nagpaputok sila ng isang mortar. So tuloy-tuloy ang pagbabantay ng ating pulis, tuloy-tuloy ang pagko-constrict at contain ng situation. At sa kabilang panig ay tuloy-tuloy din po ang pagbibigay serbisyo sa halos 15 o 18,000 mga evacuees na sa ngayon ay nasa sports center. Okay, Mr. Secretary, with all due respect, nasa kabilang linya natin ng telepono ang tagapagsalita ng MNLF na si Attorney Emmanuel Fontanilla. Do you mind kung pwede ho namin kayong pagtapatin dito sa State of the Nation? Well, wala pong problema. Assalamualaikum pala. Okay. Attorney Fontanilla, nasa kabilang linya po ng telepono rin si Secretary Mar Rojas ng DILG. Meron ho ba kayong gustong iparating sa isa't isa? Secretary Mar Rojas, kung pwede ko pong tanungin, no, you were talking of military solution to the problem, yung containment, restrictions, etc. Does that mean wala hong negosasyon na namamagitan sa inyong pagitan sa ngayon? That's also for you, Attorney Fontanilla. Ako bang sasagot kasamang Jessica? Opo. Madamo nga salamat dira sa imo utod Mr. Rojas, no? Kapasalamat gid kami nga tani pamatian mo man ang amon nga sentimento. Gusto gid tani namon nga may third party na nga magsulod para ang tanan nga aligasyon kada ang kabaturan makitaan man naton. Kung hindi ginaton ini pagtanawon sa gusto, wala gid katapusan ning aton nga ginaatubang. Ang gusto po sana namin na ito po ay titingnan ng third party
Kasi ang allegation ay may counter-allegation. So, kung ang pamahalaan din ang titingin, wala rin siguro kaming mapuntahan. Sana po magkaroon na ito ng katapusan para makita ang katotohanan. Kami po'y gustong humarap sa katotohanan. Ang amin lang hiningi ay yung impartial na third party or international party tulad Okay. ng OIC. Secretary Rojas, andyan pa po ba kayo? Oo, nakikinig po at Opo. babatiin ko din po sa lingwahe na ginamit ni Attorney Fontanilla. Madamog man ang salamat nga ara kamo nga nagapamati kay ang gobyerno man naluyag sang maayo kag mapinuslanon nga solusyon sa sining problema, no. Galing aari kita diri subong dako nga problema kag sa sinang pamaagi maayo nga nagahinala kag nagahinambalanay ang mga tao. Tutuloy ko na po sa Tagalog, no. Opo, nakuha ko po, Secretary Rojas. I think ang kailangan hong sagutin ninyo yung third party na request po nitong sina Attorney Fontanilla. Alam niyo ho, Jessica, medyo lilinawin ko lang, no. Opo. Dalawa ang pinag-uusapan dito. Una, yung sa malawakan at pangkalahatang usapin para sa kapayapaan, meron pong third party. Ang tumitingin ho nito ay yung OIC mismo, o Aha. Organization of Islamic Cooperation. Sila mismo, nagtalaga ho sila ng isang special committee at nagtalaga din po sila ng isang Ambassador Clib, taga-Indonesia po yan. Meron na pong proseso na matagal nang naandyan at patuloy na tumitingin dito sa pangkalahatan at malawakang usapin sa kapayapaan, no. Yung in fact ito si Ambassador Clib was in the country 1 week ago. 1 week ago nandito si Ambassador Clib at kinausap yung panig ng Pilipinas, kinausap yung panig ng MNLF at kinausap din ang iba't ibang paksyon ng MNLF, no. Hindi po humarap si Chairman Miswari, nagpadala ng isang representative. So okay lang yan. In fact, matapos yung pag-uusap last week, 1 week ago, Friday, dito ginawa sa Pilipinas yan, nag-set sila ng meeting, supposed to be this coming Monday, sa Yogyakarta para magpatuloy ng usapin. So, hindi po totoo na walang third party or walang proseso na itinalaga para tingnan itong malawakang problema or malawakang issue sa peace talks and peace agreement. Nandiyan na yung OIC, nandiyan na yung Indonesia, sila po ang chairman at sila yung Ambassador Clib ang binigay dyan. Ngayon, yan yung isang panig, no? Ngayon, meron tayo ngayon specific na problema na kung saan yung tahimik na pamumuhay ng siyudad ng Zamboanga ay binulabog ng tropang mga humigit kumulang 200 tao na pumasok dito, nagtangkang pasukin ito, lusubin ito, nagtangkang sakupin ito, nagdala ng mortar, nagdala ng RPG. Itong mga sandata na ito, hindi ito, Jessica, para sa one-on-one na isang bala, isang tao. Ang bawat bala nito ng mortar at saka ng RPG, maramihan ang pinapatay o nasusugatan dito, no? Okay. At pumasok sila dito, nandyan sila ngayon sa 4 o 5 barangay, nagsisimula sila ng sunog. Ngayong araw na ito, 4 ang sunog, kahapon 2 ang sunog, nung isang araw, Lunes, 1 din ang sunog. At nang kung saan, kung lumalapit ang bombero, ini-sniper nila, binabaril nila. Ngayong hapon lamang ay nagpaputok ng mortar. Halos 20 ang na-injured, kasama ng mga Red Cross, kasama na yung isang human rights observer. Okay. Madaming nadamay dito, pati inosenteng mga civilian, dahil yung mortar ay pumutok malapit doon sa ospital. Yes. Secretary, can we... So the point I'm trying to make quite clearly is that there are two things that are being talked about here. At hindi naman tama na ipaghalo ito. Nandito tayo ngayon sa Zamboanga. We're in the middle of a crisis. There are people dying. There are arson being set. And I don't think this requires a third party. This requires a laying down of arms or a cessation of hostilities so that normalcy can be regained in Zamboanga. If the issue is the peace talks,
there is an OIC, there is a third party, there is an ambassador from Indonesia who is overseeing the process. Kaya hindi ho namin maunawaan kung ano ang sinasabi ng kinatawan ng MNLF. Okay, Attorney Fontanilla, napakinggan niyo po yun. Anong reaction niyo? Napakalungkot po yung statement ni Utod namon nga Marno. It's a very, very sad thing because we are confronted with lives being sacrificed and still we invoke yung technicality. Ito po ay pwede namang paghaluin natin dahil nga malaking problema. Ang atin lang po sana, hindi masayang ang mga buhay, lalo ng mga sibilyan. Bakit magte-technical pa tayo, i-divide pa natin? Kahit anong bagay, kayo po nag-accuse sa amin. Kayo din ang mag-hearing, kayo din ang mag-judge, kayo din lahat. So paano natin yan malaman ang katotohanan? Saan kami pupunta? Sana po, we just shift paradigm para matapos ang problema. Kung ganun ang tingin ni kasamang Mar, walang katapusan to. Nandiyan naman si Ambassador Clive, bakit hindi na lang natin imbitahan? Parang nagkakaugnay man tong problema Ang involved ang Pilipinas at saka MNLF. Ang mediator natin dati ang Indonesian Embassy na nagre-represent ang OIC. Bakit hindi na lang natin i-shift at doon tayo mag-uusap sa harap niya? Ito, limbawa, Ambassador Clive, dito ka na lang at makita natin ang katotohanan. Pero bakit hindi natin gawin ganun? Kasi gusto pa natin technicality. Gusto pa natin talagang mag-divide. Which there is nothing to divide except the idea of evading that the innocent lives of people are sacrificed. Kayo, ina-accuse nyo kami kaliwat kanan, pero paano naman kami makapagdepensa? Ang inyo ang radyo, inyo ang TV, inyo ang newspaper, paano kami? So sana kung magkakaroon ng hearing sa lahat ng mga tao at doon kami magdidipinsa na ang mediator o ang judge ay ang OIC, di makikita natin ang katotohanan. Okay. Yun lang po kasimple ang aming idea. Opo. Well, Jessica, sasagutin ko lang. Unang-una, walang kasinungalingan. Anong kasinungalingan ang sinabi ko? Meron o wala bang Ambassador Clive? Meron o wala bang... Pero ayaw natin iharap sa atin. Ayaw natin iharap sa atin dahil ayaw nyo lang makita ang katotohanan. Dahil hindi pwede na dalawa ang nag-uusap. Okay. Tumahimik ako nung nagsasalita si Atty. Fontanilla, siguro pakinggan din niya sana yung sinasasabihin ko, sasagutin ko. Sinabi niya may kasinungalingan. Tatanong ka naman kasamang Mare, nagtatanong ka din kung sumasagot. Excuse me, anong kasinungalingan ang sinasabi ko? Meron o wala bang 200 tao na hindi taga-Zamboanga na pumasok? Pero hindi mo tinatanong kung para sa ano yon. Sandali lang. Meron o wala bang sagutin ko? Well, Jessica, this is why we should never negotiate and we should never talk in media. Diba? Kayo mismo, kayo Jessica, ilan ang team ninyo dito? Ang bilang ko may 5 kayong reporter dito or 7 reporter dito na full cameras. Kayo na siguro magsabi kung ano ang kasinungalingan. Kayo na siguro magsabi, mag-interview doon sa mga tinamaan ng mortar na nanggaling sa puwersa ng MNLF. Kayo na rin siguro, excuse me Jessica, no? Kayo na rin siguro ang magpapasabi na kung ano kung pinuputukan ang mga bombero na pumupunta sa sunog. Kayo, may reporter kayo dito. Hawak ba ng gobyerno ang GMA7? Kayo mismo, may 7 reporter ninyo dito. Bakit hindi nyo tanongin na lang ang reporter ninyo kaysa dito pa tayo magdebate kung ano ang katotohanan? Okay. The way I see it, gentlemen, I hope you don't mind. I have to butt in. Parang it's refreshing to hear both sides say na ayaw nyo ng gulo. Yung nga lang, one side is saying there's a process, the other side is saying, Attorney Fontanilla, na kailangan mag-negotiate ulit tayo. Yung meeting ho sa Yogyakarta, hindi ho kaya mariresolve doon itong problema ngayon? Or hindi ba pwedeng we go back to the process, Attorney Fontanilla, like Secretary Rojas is saying now? Ganito kasi, matagal pa yung meeting doon, no? At ito ay may mga nalalagas na... Nalalagas na mga buhay ngayon. Dapat itong harapin natin. Isa lang ang hinihingi, simple lang po, if we would just do away with anything that would stop this situation,
tulad ng magsakripisyo tayo lahat. Wag na natin tingnan yung mga technicality. Call up Ambassador Clyde and we have a committee now. Doon tayo mag-uusap sa harap niya para mayroon namang referee. Mahirap naman yung tayo lang dalawa nag-uusap. Okay. O nga, nahirapan din po ako mag-referee sa inyong pareho Yan nga ngayon. po eh. Well, I think Jessica, Yes. there's no need to referee, Jessica. Yes, I know, think to be Secretary. fair, why don't you just ask your reporters? Yes. You don't accept the government. Ganito kasi- Why don't you just, tanungin mo na lang, Jessica, ang reporters ninyo, tama ba o hindi kung pinapaputukan, kung ini-snipe ang mga bombero? Okay, Secretary, ganito I kasi think... po, ma'am, no? ba Tama o hindi yung mga na sinasabi nagpapalipad ni... ng mortar at nagpapaputok ng M203 at mortar at RPG dito sa mga inosente Yes. sa Zamboanga? Attorney, you Tama ba have to o hindi answer that. na- Oh. Tama ba o hindi na mga nakikita estranghero ko namin, ito it's so na hindi clear. taga Zamboanga na pumunta dito, may dalang armas, lahat sila may dalang armas, mahahaba at mga pasabog na dala. Okay. Kayo na mismo, Ma'am, kayo na Jessica, mismo, pwede ko nang kayo na sagutin. mismo, Jessica, makakapagsabi niyan, hindi teknikalidad ito. Yes. Tama or mali lang ito. Yes. Totoo or kasinungalingan lang ito. At malalaman po natin kung sino nagsisinungaling at sino nagsasabi ng totoo. Okay, Attorney Diba? Fontanilla, Jessica, sagot niyo po. simpleng-simple lang Yes, ito eh. yes, we know, Secretary. Attorney Oo. Fontanilla, so why you have don't you to also answer say that. it and also contribute to saying what's the truth? Yes, I we mean, have ask shown your reporters. we have shown the Red Cross being fired upon. Okay, so thank yung you mga very much. tao na So why don't you nag-evacuate. ask- Yes, so I'm why don't asking. you ask Yes, I'm Attorney asking Attorney Fontanilla, why Fontanilla are their now. forces firing on Red Cross? Yes, at hindi po makapagpatay ng sunog yung mga bumbero. Attorney Fontanilla, I think you need to answer this point. Ito po, No, if you dadalhin don't muna mind, natin sa don't mind, simula. Jessica, I will excuse myself because I think I have made my point. No? Yes. Okay. Thank you very much. Thank you and very good much, evening. Secretary Marojas. And Attorney Fontanilla, you have the floor now. Pakisagot niyo po yung mga puntos ni Secretary. Nakikita naman natin na yes. hindi sila makinig. So marami ding salamat. Ganito po yon. Ang simula po nito ay sana po magkakaroon ng caravan throughout Mindanao at magkakaroon ng rally doon sa Zamboanga. Kaso hinuli, may nagbarilan at yun na po ang simulat dulo ng sitwasyon. Ikalawa po ay mayroon kaming ceasefire agreement, mayroon kaming peace agreement. At may mga mekanism po doon kung sakasakaling may reklamo ka, ay kailangan mong ibigay doon sa kabila ang reklamo mo. Opo. Ito, huhuliin namin ito dahil ito ang kasalanan. Then we will process that and investigate and thereafter report to them na ito nga ang pangyayari. Opo. Hindi po nangyari yan. Ito namang mga nababaril, nakikita mo ba, Jessica, na yung mga bumabaril din sa kanila hindi na tumitingin? Nakikita ba ninyo? Opo, napapakita po namin. Yun pala huwag na nga tayo maglolokohan. Yun nga, hindi nga rin natin makikita yan kasi kung magpapakita ka pa, may sniper So, yung lahat ng mga gumagalaw, binabaril mo na kasi kailan ka pa mag-presume na hindi yan mga kalaban kung ikaw ay tinamaan na. Opo. So, ito po sana ang sinasabi namin sa pamahalaan, kumuha na tayo ng taon na independent dito kasi ito si Marojas, sige lang akusar siya pa rin ang judge. Paano yan? Oho. So sabi niya, taon naman nakikita mo yung bumabaril yung mga sundalo nila, hindi na mga tumitingin. Yung mga baril lang ang nakausli. Okay. Attorney, ano ho kaya ang pwedeng magpatigil dun po sa inyong Madali po sila mga po tao na itigil na rin po itong kanilang pagkubkob sa ilang mga barangay po ng Zamboanga? Kasamang Jessica, wala kaming intensyon na gumawa nito. Kaso pinanghuli kami, kaya lumaban na lang kami at pinagbabaril. So anong gagawin namin? Lumaban kami. So ngayon, hindi rin yan paniwalaan nila. Sabi ko, kumuha tayo ng impartial judge. Oho. So hindi naman nila paniwalaan kasi i-divide muna natin. Dalawa na, we are the same parties in a conflict. Okay. So mayroon kaming judge. Bakit hindi na lang natin gamitin yung judge natin kay dati naman natin yan na judge? Yun lang kasimple na bagay, hindi pa rin maintindihan. Siguro tama ito nakikinig pa rin si Mar. At ito siguro tama talaga, diversionary tactic lang ito Ito talaga diversionary tactic lang dahil sa malaking scandal Okay. dyan sa Maynila Ito Attorney- kasi simple na problema Yes. Attorney,
if you don't mind, panghuling tanong ko na po ito, may negosasyon po bang nagaganap? Ganyang nakita ho namin mismo no, dito sa aming programa na kayo ni Secretary Marrojas ni hindi magkarinigan at magkaintindihan at panay po ang debate nyo on several points. Sa ibang channels ho kaya, meron ho bang nag-uusap sa pagitan ng gobyerno at sa inyo? At may posibilidad pa ho ba na ma-resolve ito peacefully, Attorney Fontanilla? Ako ay nandito, ako po yung fully authorized ni Chairman Miswari na makikipag-usap. Wala pong nakikipag-usap po sa akin. Opo. At itong si kapatid na Mar, relative din namin yan kasi ang mga tangko ay nakapag-asawa sa Fontanilla. Talaga ho, magkamag-anak ho kayo? Magkamaanak din kami yan. Pwede rin kami mag-usap Ay, kayo pala ho ang the best na mag-usap. Beses. Kayo ho pala ang the best na mag-usap. Opo, dahil yung kaya nga dugong kung magsalita kami, diretsuhan kasi alam namin na hindi naman kami masasaktan ng mga ganon kasi ito trabaho lang eh. Oh, okay. Okay. Maraming salamat po, Attorney Fontanilla. Maraming pong salamat at sana po mabigyan na ito ng tuldok ng problema na ito. Hindi namin gusto ito kasamang Jeka. Okay, Hindi talaga namin gusto to. That's good to hear from your side and liwanagin ko lang po, Attorney, hindi ho kami kontrolado ng gobyerno. Opo, maraming pong salamat. private At network po sana ang po mayroon ng GMA. judge na darating. Okay, maraming salamat po. At Opo. magandang gabi sa inyo. Assalamualaikum, Attorney Fontanilla.